Katugang, good morning. Ako po si Mardila, returning back. Ako man po si Dante Maravillas. Ayan, thank you, partner. Kaso hapon, nagparibod kami sa diet. Ayan. Okay, good morning sa mga taga-FB natin. All over the world. Good morning. Ayan. So mga parantabay ta sa bilog na kinaban. Hello po. Ayan. Sa pagikan sa tuyang FB and YouTube. Ayun. Welcome po sa Bicol Target Morning Edition ng po Aldao. Pitcha 7 na, partner. Ang bilis ng panahon. Madalion ang panahon. Pitcha 7 na po. Kabulan kan Hulyo 2016. And tapol kita ng mga follow-up po niya na pagkaaga. Mga pangyayari in connection kan padagos na pagbulos kan mga nag-voluntary surrender sa mga munisipyo. Dakulo na. Oo. But then, iguning mga insidente. Si BP, no? Mga insidente Ayat. na sabi nga ni kaya ni kay Puan na ano yan, taon taning panahon ganyan. Okay, nasa linya si Mayor Cherry Melia Sampal, yang Kampulangi. Kampulangi. Istorya kita partner, no? 168 na datuwa. Hello, Mayor. Good morning. Uy. Napoto. Hello? Ay. Yes, good morning, Mayor. Si Mardila Prospecto, kaibanan ka po si Dante Maravilla sa Bicol Target, hindi po sa DCGB. Good morning po, Mardila. Opo. Ma'am, kadakol po ang mga nag-responde duman sa pag-voluntary surrender dyan po sa Indong Banwaan Tabi. Pira na po ang as of this time ang nagpasiring po dyan? As of this time po, kasi ang reported sa po ni ano, bako pa-updated. Last time po, mga 90% po ang nag-volunteer surrender. Pero po, aram mo niya, kung may latest na po nagdagdag po sa, based sa report sa ko kang ng COP ko po ng Pulangi. Ano po ang manera kapag nagsimbag yung pinaisin ng mga nasa lista, ano po yan? Napasiring dyan sa police station? Yun po, kumbaga ma-volunteer surrender sinda, tapos parang sa standard operating procedure, kukuanan po ng photograph, tapos blotter, tapos booking. Then, pagkatapos ito, i-monitor na ng mga police kung talaga po nagbago na. Ayun, ano po yan? Sinasubject sinda sa drug testing? Ano po, kumbaga i-schedule po ang drug testing, then tapos may parang may programa po na kumbaga ma-out sinda na daina sila po mamagamit ng droga o kaya po matulak. Sisay po na pasilitar pag pagpa-drug test tabi, Mayor? Actually po, nagpinag-uurunan po na po nila COP sa kaso chairman ko sa Committee on Police Matter kung paano po ang pag-facilitate kung alibawa po ang LGU ang masagot o kaya po 50-50 ang sasagutin po ang magbo-volunteer tapos ang LGU. Wala pa po kasi kami formal na ururunan po din sa COP at yan po maurun po kami ng COP kung paano po ang process kang mga mag-volunteer tapos dadarahon po sa pagpapaano ng drug test. At yan po, maano po kami, may-meeting po kami. Po, garong may problema kita digdi sa sa kampo, garo sa ng chemist po dyan sa nagda-drug test. So ano ang pwedeng... Yung problema. Tapos discuss ko man po dati po, before COP, kung paano po kita, sabi ko pwede ang munisipyo ang mapakagkang reagent, tapos dadarahon lang yung reagent sa kampo, tapos yung, kumbaga, yung manpower na lang ng kampo ang maano, kasi mahalon na ang reagent. Willing naman po ang LGU, kumbaga, magbakal ng reagent para po, kumbaga, babawasan man po ang ang kampo. Kaya po, pagabot po sa manpower, dahil ko aram kung pwede sila kumbaga may accredited sila na tupad po dadarahon sa mga ma-volunteer na mga naggagamit ng droga. Ayun, may plans na po for rehabilitation na halimbawa kayo pong mga ma-surrender? So far po wala pa kami sa stage na kumbaga after ng volunteer surrender kung ano ang plano kasi inaano ko naman po ang police kung ano po ang talagang nila gigibuhon nila right after na kung ano ang gigibuhon kung mataong programa ang LGU para ma-divert ang attention sa droga sa mga lalo po sa mga kabataan may mga naman po kami allocated funds para sa youth taringin po baga maano yung attention nila sa mga vices, pwede po kami ng mga programs. Pero pag po sa mga rehabilitation, ipapasok po sila sa rehabilitation center, wala pa po kami sa stage na kanto na i-discuss ko po
sa pulis kung ano po ang plano, kung may mga direktiba po hali sa taas, sa PNP, kung ano po ang pag-abot po dyan sa mga rehabilitation. Ayun, okay. Sir, wala po bago ko na ipasa kay partner Dan, may nangyari po ng insidente ni Pong Babadil sa allegedly nasa drug watch list ang victim diyan po sa Matakon. Nakaabot na po ni Tati Semo? Ayun po, kasubang po, nag-report matulog sa Sarong Barangay Kadawat na may incidente po ni shootout. Although sabi nga, big report sa tulos sa asakong polis, naka-responde man tulos sinda, pero di pa po na-establish kung talaga pong related po sa drugs ito nangyari pong shootout. Ayun. They pa establishado kung talagang related. Pero itong personang biktima, validated siya na nasa watchlist. Validated nasa watchlist po siya. Ayun, okay. Partner? Yeah. Mayor, actually, so kasuod so report sa kuya ni Jimmy, ang figure na, minabot na sa 168 so mga nagsipag-surrender na allegedly nasa watch list, tabi, Mayor. So dakulaon ang numero and it is expected na baka lumubo pa ni tabi, Mayor. Hindi po kasi nung nag-interview po kay ako ni Jimmy, alam ko itong Tuesday, ang validated na sa ko ni COP19, tapos siguro nagdadagdag sinda, di pa po mga-updated kasi may mga insidente nga din po kumbaga araw kaya na may mga araw ka ito kagabitawa po ang nangyari dito sa Pulangi na puro po may mga insidente ng baradilan, kaya kumbaga na-responde mo na po ang mga pulis bago po mag-report sa ko. So, base po sa mga nagsusurrender. Ngayon po niya po, wala pa sa ako updated. Baga po, sabi ni Jimmy, 168, baka mo niya naman po magtugang na naman niya na data ng Pulangi. Yeah. Mayor, may mga cases man dyan, tabi, na nagdulog sa saimo pagkatapos sumagurang nag-agad na nin saklolo delanta so aki nin dalimbawa naging dependent na sa ipigbabawal na bulong. Super ngunyan po, wala pa man nagdudulog na kumbaga mahagat ng tabang. Pero before po kasi, very naman po ang Pulangi, pagabot po sa droga, talagang pong massive ang campaign ni. May mga magurang na kumbaga, before po na mo, ining talagang baba ni President Duterte, may mga aki na po kumbaga na-apprehend, yaon na po sa PNP, nasa custody. Kung minsan po may nagdudulog man sa ko, pero ang na lang yun na, mas maray ngayon nasa presuhan, kumbaga wala na sila nawawala silang problema, at least tranquilo daw ang pag-iisip nila na kumbaga itong aki na dahil na po nagugamit yung droga. Yeah. Ining mga reported dyan na mga nagsipag-surrender, mga based ini sa mga barangays, may mga cases man tabi na napiktado sa mga eskwelahan tatabi dyan sa Pulangi? Sa Union po, wala pang reported na mga naging mga high school, wala pa po reported na big report sa COP na kumbaga may mga estudyanteng na-report sila na nasa watchlist po. Wala pa man pong update po sa Pungunyan. Yeah. Kumusta man po ang mga programa, ito mga anti-drug campaign baga, na gigibukan mga eskwelahan? Very active man dyan tabi, Mayor? Ay, iyo po. Kasi po, nung last year, kaya po, mga alam ko, August po ito last year, nag-reactivate din po tayo sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaibanan po sa mga eskwelahan, pati po yung principal, big member mo po sila sa PADAC. Saka yung maaraman nila po kung paano po ang kumbaga sa situation sa mga issue. Picturuan po sila kang PIDEA, saka po ni na PNP po sa Pulangi. Very cooperative naman po ang mga principal. Pag may mga sila na kumbaga mga suspect, automatic po nagre-report po sila sa kapitan, then po ang kapitan naman po ma-report naman po sa Chief of Police. Yeah. Maraitan mga punong barangay mo man tabi, Mayor, nagko-cooperar man Kimaray? Iyo po, kasi very active naman po sinda. Nung pag-reactivate ko po kay anong bada, kumbaga nila so cooperation po kang mga barangay. Kaya right after nga rin po kang bada, may mga kaso po na natako po din sa Pulangi, natakulong po ang mga puro po related po sa drugs. Ang mga kapitan naman po dati kay hindi na naarama, natatakot sila before ang mga barangay council. Na baka kaya pag kami ngayon nag-report, balikan niya kami kasi pagiging tipster po sila. Pero naman po, assure naman kang PIDEA sa kanang PNP na may confidentiality naman po ang pagtatao po nila report. Halimbawa po sa barangay nila, may mga suspects sila,
may ano man po, kumbaga may protection man po ang mga barangay council. Dahil man po, kumbaga itatao kang PNP o kay ng PDEA na sila ang nag-tip ka ito na sila po suspect sa droga. Sige po, Mayor. Salamat sana. Ayun, Mayor. Salamat po. Doon pa lang itong nagadang dyan sa Pulangi. Yun po, saro po sa Matapon, tapos iwan man po sa Barangay Balinan. Ito po sa Barangay Balinan, na-establish po talaga na related po sa drugs kasi bypass operation po ito. May mga mga paraphernalia pong ginagamit po. Itong saro, sa mata ko nanda ipa-established. Pa po established sa COP kung related po sa drugs. Pero po, definitely po yung sa Balinan, pag-report po sa COP, established po kasi bypass operation. Ang nag-ano po sa Apeto region, nag-assist lang po sila. Ayun, okay. Now, Mayor, may ano po ni Gano. Dahil sa nagpaparada ako lang nag-voluntary surrender, now, itong gustong magparehab, what assistance would be initiated by the local government para po mapacilitate yan sa INDA, taramdamay gagastusan pag maabot sa rehab? Opo, pwede naman po kasi based on sa mga preliminary pag-urunan po ng kanang PNP, parang 50-50 po, kunyari 50% ang papayaran po sa 3,000. Willing naman po ang LGU, 50% ka ito bayaran, tapos ng 50% naman sa family. Kung parang may responsibility pa rin po yung family na ma-shoulder po sila. Na dahil man po pwedeng 100% po, i-shoulder po kang gobyerno. Ayun, okay. Mayor, pangapunan po sa mga kababayan dyan sa Pulangi, go ahead po. Sa mga taga-Pulangi po, ang ginigibo po ng mga pulis, kundi ali lang po ito sa direkteba sa taas. Kumbaga, pinapabayaan ko po ang mga kapulisan po dito sa Pulangi, lalong-lalo po sa pag-apprehend po ang mga droga. Nagpapasalamat lang po ako sa mga barangay na very cooperative po na right after po ng June 29, mga 2 days after, may mga barangay na po talaga na cooperate po sa mga pulis na nagkakaiwala po ng mga volunteer surrender. Hopefully po, kumbaga, yung mga kapitan po na nagigibo, magibo na po din dahil tanganing para sa katangkiluhan man po kana sa ating banwahan, lalo na po sa barangay level. Opo. Thank you very much po, Mayor, and good morning po sa inyo. Good morning po. Thank you po. Okay, matugang si Mayor Melia Sampal. Si Cherry. Okay. Ayun, partner, no? Ang maano mo niyan, dakol sa Pulangi. 168 sa report sa Kuya ni Jimmy. Garila na sa COMELEC registration. Sige ang dakol kayo. Alam mo, yung iba, ang nila, baka kung madiskwido sila. Iyan. Kaya nagbubulontary yung nadaman, baka madiskwido mo. May banta si Kwan si Bato. Rin, saka pati din sa Face the music. Duwang bagay yung partner, ha? Pwedeng bilkadahan kan pakiriba. Iyo nga ni. Diba? Salamat, Bibi. Yan. Pwedeng bilkadahan kan pakiriba o pwedeng aprovitsaran kang otoridad. Yan. Kaya, as early as, sabi ninda, magano lang iya. Kung nasa lista, para sa safety ninda. Lalo, alimbawa, kung naoplantok ang gana. Bawa ito bagang nasa listahan ninda na tituktukan. Kaya, maganda nga bang po. Yan. Nasa listahan ka po. Mga mas ka po. Ano mo sa iba, may mga innovation sa pulis, ha? Ay, nakikita. Inarana. Magbago ka. Magbago ka. Ate seryoso, lyrics lang eh. Ate ba yung mag-lyrics? Ano lugar ito? Sa Mindanao. Sa Mindanao? Magaling Dinalagtong ninda itong kanta na... Galing sa kanta ni Freddy Aguilar ito? Ang lyrics. Magbago ka. Di ka ba naaawa? Mas magaling siguro. So, mo dyan. So, may 3 baby. Ayan. Pero ino ang video, consent talaga tayo ni partner. Itong pagmaparehab ka na, saan kita maduman? Sa Malinaw. Kaya nga ako mo din. So, gastos. Baka lang, itong so, mission facility. May bed capacity na yan. Si Kwan, naisip pa sana. Ang igwa-igdi na naaram ko, mas bati igwa. And then, dyan sa party kang kamso, lumang kinabonjing igwa sa may duman sa paluwasa. Karabonjing sa mga prailutan niya ang gano'n duman. Dahil igwa duman sa paluwasa. Paluwasa, paputa kang daet. Di sa inutan kang San Fernando. Yan, dyan sa may lugar na yan, igwa dyan na rehabilitation center. So parang sabi ko manit,
tuloy lang sa Bicol Region na may rehab. Ay, ko yan. Maray kung mayaman, nga hindi may siya, nagpaduman sa ibang lugar. Ibang, ano. So mga private, napaduman. Tapos, magastos pala niya. Magastos. May gastos talaga. Tapos, may protocol man na dapat sundong ka. May balusin dahil. Iyo. Yan sa Manila, disiplina kung nagbago pala. ng uniforme dyan, taka ito, puti. Dapat tingwa ka ito. Pati mga toiletries partner, pag lawag mo dyan, kumpleto ka. Tapos, nakakumpleto ka na confession mo. May tuition. May tuition. Sa bagay, nakabakal nga ni sila kidruga. Correct. Mahal. Ayan, ang sarong dyan. Siguro, digdi sa Rawis, 18 manso Kasi may gasan dyan eh. May nagadan. 18. After ito, nagsuroko. 20 nga ni da, sabi sa report sa 20, Kasudman, 20, kan may 20. spokesman. Yung Tapos talaga. digdi, sa bita do, 10, so tinukhang. Ano yan? May mga natukhang lang ko niya. May Mga tinurukhang na 10. talagang Opa, may pamilya daan niya on dyan sa bita do eh. Sus Maria. Hindi, sa mga pamusong lugar, Victory Village, isunod ganidaan, Sabang, Pigkale, Orosite. Para kayo itong suduman sa Rawis, sabi, nag-migrate ito from there. Nag-migrate. Siguro pag-zero-in mo niyan kung tapos, Hindi. sa iba parte na nag-surrender, voluntarily, nagtataram na, saan ko ako dyan niya ako nagkukuha? Nagkumpisan. Ganyan, ganyan ako mga otro. Iyo, so pangapudan tanganin sa mga parents, siguro kamo na mag-surrender ka. Iyo. Kaning di madiskuido, di man ang kitaguan. Ayun, tsaka di mo kumatakot kasi ibabalidate mo sa niyan. Yeah. Ipoproseso yan, papasumpaong ka na di ka na maotro. Pag loss mo, binuhian ka, imamonitor ka. Imamonitor ko. Ngayon, pag nagkup ka na nag-utro ka, ang ginibo sa imo, ang ibigibo mo, pwedeng shoot ka na sa balde. Ayan, di ba natan, sabi ta kasudma, duwa man sana ang pagpipilian. Magbagong buhay, sumakabilang buhay. Kaya na yan. Kaya na naman yan. Ngaya, doon sa nang bagay. Hospital. Sementeryo. White Di man pwede man dulag sa bulod ta, may order na SWNP eh. Ayan, oo. Inako mo pati. Inako man pati sa challenge. Sige nga. Kaminan malikidar ka. Ano yan? Tapos ka. Let's get it on. Seryoso. Maray man yan. Kaning malinig man agad ang lugar ta. Seryoso na ka-perwisyo. Iya ba? Kan sa tuyang mga kakao-binisan. Ayan. So, pag nahalin man sa market, di na. Hindi na maging addict. Yeah. Ganun lang yung kasimple. Alisin mo yan, di wala na. Iya ba ka? Magbagong buhay na kayo! Oo nga, magbago ka. Piganan ko kaswa. Piganan ka na no? Maliyaw ka Mga dahil pulis. so, sigsang sa ikot-ikot ka sa tuyang ko niya. Labad-labad. They dominate sa suwaro. Kaya wala so, magbago ka. Magbago ka. Okay, mga tugang oras nga to, alas 8:31 na. Oras na yan, atod sa tuya, mga tugang ka sa tuya ng mga sustaining sponsors. Liberate si Limarin Capsule. Kata si Alar Marian sa linya. Good morning, Mr. Ben. Thank you so much, Elamar. Good morning. Good. Yes, Mar and Don, magkaununtaan sa tuyang provincial director kan DILG. Gusto ta pasabutan ko na ano man yan ang mandato kan DILG na sabi saro siyempre sa ayon sa gobyerno na matutok sa mga barangay officials lalo na na obligado sila mag-surrender din listahan kan mga drug user and drug users digdi sa palibot i-correction kan matinding kampanya na ini ni sa tuyang presidente okay na sir mapatagipahayag si provincial director Olive Ramirez sabi Mar and Dan kung ano ang rules kan DILG ano man sa matinding kampanya ginigan gobyerno laban sa mga illegal na droga. Sir, Olive, good morning si Marco at si Dante sa DCB. Sir, good morning. Hello, good morning po, Sir Sinman. Sir Man. Yeah, good morning. Good morning, sir. Okay, partner? Yeah, ganyan tabi, ano ang pigigibo ka DILG, Provincial Office, in relation digdi sa kampanya laban sa droga, especially, syempre, ang saro sa mga pigilingon yan baga,
sa mga local officials, so kooperasyon lalo na kan barangay, sa mga opisyalis sa barangay tabi, sir. Sige po. Ngunyan po, talaga actualmente, ngunyan naman, ano yun, ngunyan kita sa bagong pagbabago, sa pagtugo po ka sa tuyang bagong presidente. So, talagang, tutok ngunyan po ang kampanya ka sa tuyang national government, lalong-lalo na po ang Philippine National Police, digdi po sa pigapunta po sa mga drug personalities. So, kami po, ang sa mga opisina po sa provincial level, biging umawi po na nag-disseminate po kami information, lalong-lalo po sa mga barangay officials na they have to act immediately as in bantayan sa tuyang mga constituentes, lalong-lalo na sa mga sanilitang mga barangay officials na kung pwede na itakwil na po ang mga aktibidades na manunood sa droga. As in, yan po ang mga informasyon namin kataumin na po ng kaso, inventado man po ang mga barangay officials. Aram-taman sa na po na may watch list ang PNP, lalong-lalo na po ang kampo at ang pilihan na sila po kung talagang yaon sila sa lista na araman nila sa sarili nila na magtulog na sila naman sa mga autoridad na nga di malinig mapakarayan pangarap nila. Yan, sir, nasa poder man tabi kan DILG itong so halimbawa, magkondusin ng random drug test sa mga opisyalis sa barangay. Actualmente po, dahil po magkabigyan mandamiento o mga memorandum circulars o mga issuances regarding that matter. Alagad po, siguro po, mas makukwenta po yan kasi ang total na supervision po ng mga barangay officials nasa alkalde po. So, ang pwedeng mag-initiate kayan tabi kung ng kaso, mayor. Yan po. Sa local chief executive sa po tayo, ikaw po siyang direct na control and supervision po sa mga local officials. Sige, tabi. Ayun. Okay. Director, ano po ang magiging panimbagan kan barangay official halimbawa na involved si dyan sa droga? Ay, nakulang pong bagay. Kasi po, violation po yung nakita sa national law. Kaya po, nakula pong perwisyo hindi sa inang pagkabuhay. Kaya nga rin po, bilang responsableng mga barangay officials, as in, iniido po sila. Talaga pong yaon po yan sa laita na ikaw sinang nakulaw na pagbabaga sa tuyang mga national law. Ano po yan? Tantamount to ma-discharge o matanggal sa servisyo? Perpetual disqualification po sa pagkapot posisyon sa publiko. As in, pagkapreso man po mandato po yan sa mga presidential decrees sa mga Republic Act. Ayun, okay. May open line ba ang DILG duman sa mga barangay officials na halimbawa gustong magbuluntad na mag-surrender o magpasailalim sa proseso? Ay, ikaw man po kami o digdiin na direktamente na pwede man po kami magkatabang. As in, mas magayon po na talagang magtulog sila dyan sa ikaw man po kami sa kada munisipyo kay DILG officer. Opo. As in, yaon man po niyang tamang koordinasyon sa mga hepe kang polisiya. As in, sa tuyang mga local chief executive sa munisipyo na willing man po makipag-assist sa ita kung gusto nila po mag-reforma sa buhay nila. Ayun, parang voluntary lang. Dahil man kamong ultimatum na ngayon, magbubuan na sa mga na-involved dyan. Hindi po. Pero aram naman po nila yan sigurado na in kaso inventado sila naman nangaling mapakaraymanan sa indang buhay-buhay. Oo. Kasi nakulaw kung epekto yan sa pamilya nila. Ayun, tigdi po sa Albay, dahil pa man sa indong na-report dyan na iguanang nag-voluntarily surrender na barangay official. Dahil pa man po. Formal na report sa mga DILG officers. Alagad po, siguro, ikaw naman pong nagtuloy-tuloy na nagbabago magkansay ng pagbuhay-buhay. Ayun, okay. Total niya ko naman sa na-partner si Director, dahil nabutasan garo, iyapot pa ni Sarang Aputa. So, tungkol duman sabi, Director, sa election kan, Councilors League, yung rin po tabi ni. Ay, kunyang po, ali ako sa pag-leave Lunes, Martes, kunyang po, na-receive ko po sana, so, simbag ni kansatuyang incumbent na PCL President, na si Board Member ni
gaso imbitasyon ko sa iya na magurong-urong kami para sa Philippine Councilors Legal by Chapter Election. Kanya po inagan niya po sa pitya 11 na lang na po kami matitali. Magmi-meeting kami sa pitya 11 hapon, kasarabay po sa ibang mga board of directors kang detail at by chapter. So, doon ay po pa-finalize kung rin po ang election kang councilors legal. Ayun. Normally, ano po ang sistema ka ng Manila? Ang normally po, ang kaya niyo na i-schedule me po yun yung election na yun within 90 days. Kung ang kampak po kauninda, so sagot po yun yung September. Siguro, mabiling po kami dyan i-petya within this period kung nuwarin kikipo ng diesel election. Kasi binaba naman po di ang guidelines. Ang guidelines. Ayun. Opo. Director, salamat po ng pumaritami sa imo. Anak-alis po na may nagdagang pangapunan sa mga magurang, sa mga kababayan ta. Go ahead po. Inaapudan ko po ang kapos na sa tuyang mga constituentes, lalo-lalo po sa probinsya Kalalbay. Lalo-lalo naman po ang mga barangay opisyalis, at mga municipal opisyalis o city opisyalis na kung kamo po araw naman sa nanito na yaw kamo nabibilang sa mga drug personalities. Gusto naman po na mabago ang sitwasyon na yan. Magkuhan na lang po, voluntad po kamong magtulog sa tuyang Philippine National Police, sa muyang opisina, sa opisina po kung sa tuyang lokal na executibo, chief executive, na kung ikaso po, kagaling matabangan ta po ang tamang proseso para mapalinig po ang pangalan nila. As in, sugapos mo po na sa tuyang constituentes, na nailingin ang gusto mo po na malinig as in peaceful at sa tuyang kapaliputan, magipag-coordinate po sa muyang opisina, sa opisina ka-hepe din doon, ang local PNP chief, o sa tuyang PDEA, sa tuyang mga lokal na opisyalis, sa tuyang lugar. Tanganin pong maging maraya as in peaceful at sa tuyang komunidad. Salamat po sa inyo, Kapos. Thank you very much. Ayun, salamat po. Belated happy birthday. Provincial Director Oliver Ramirez and DILG Nabimar. Ayun, extend po yung belated happy birthday sa iya. Aloy na. Belated happy birthday. Birthday. Aloy na. Aloy na. Nakapilihan pa sa mga aldaw. Direct, it's nito, 27. Yan. Okay. Okay, sige. Ano din ka sa DILG? Yaman din ka sa mga staff nita.